Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Roxanne Macalintal, ang tagapag-ulat ng El Filibusterismo Kabanata 28 na pinamagataang pagkatakot. Mga nilalaman: una, tauhan; pangalawa, tagpuan; pangatlo, buod; pang-apat, suliranin; at panglima ay aral. Mga tauhan: una, si Quiroga. Ito ay negosyanteng in-chief at may mga armas na galing kay Simon. Pangalawa, si Kapitan Tiago. Ang nag-ampon kay Basilio may sakit at nangihina na. Pangatlo, si Benzay, manunulat at tagapagbalita. Pang-apat, si Padre Irene, isang praile na dumadalaw kay Kapitan Tiago upang balitaan. At ang panglima ay si Placido Penitente, isang mag-aaral na kinukutya ng mga praile. Mga tagpuan: una, sa simbahan; pangalawa, sa basar ni Quiroga; pangatlo, sa tahanan ni Don Custodio; at ang pang-apat ay kay Benzay. Dumako naman tayo sa buod. Nagwika ang mamamahayag na si Benzay na wasto ang kanyang sinasabi na masama sa Pilipinas ng pagkatuto ng mga kabataan. Nagdulot ng takot sa lahat ang mga paskil, kabilang ang mga pari, general at mga inchik. Hindi na rin dumalo sa pagtitinda si Quiroga. Nais namang konsultahin ng takot din si Quiroga si Simon tungkol sa mga sandatang nakatago sa ilalim ng bahay. Ngunit nagpaabot lang ng mensahe si Simon na huwag galawin ang mga ito. Nagpunta siya kay Don Custodio, ngunit ayaw din ito ng bisita dahil sa takot, kaya kay Benzay siya nagtungo. Nakita niya ang dalawang revolver sa ibabaw ng mga dokumento ng manunulat kaya umalis na ito agad. Nagpunta naman si Padre Irene sa bahay ni Tiago upang ibalita ang kahindak-hindak na pangyayari. Nabalisa si Tiago dahil sa takot at di kinaya ang kwento. Nawalan na ito ng buhay. Kumaripas ng takbo ang pari. May napabalita namang may nagpaagaw ng salapi sa isang binyagan na pinagkaguluhan ng mga tao roon. Inakalang mga pilibustero ang gumawa noon. Hinabol ng mga sibil ang mga ito. May nahuli rin dalawang lalaking nagbabaon ng mga armas na hinabol din ng mga sibil habang isang veterano naman ang napatay. Suliranin, isyong kalipunan. Ito ay mas pinili pang huwag paaralin ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil nagkakaroon at namumulat sila sa realidad ng buhay na nagre-resulta ng pagre-rebelde. At ang panghuli ay ang aral ng kwento. Kahit ang mga nilalang na pinapakitang mas matapang sila kaysa sa kapwa nila ay mayroon ding kinatatakutan at lahat ng katapangan ay may hangganan. Lahat ng matatapang ay may katapat. At dito na nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming